Muling kumatok si Marcus sa pinto ni Trisha. Akala niya ay matagal siyang pagbubuksan ng babae. Ngunit, agad-agad din iyon nagbukas. Kita niya ang magandang mukha ng dalaga, na walang kangiti-ngiti. "Can we talk? Let me explain about the scene a while ago," sabi ni Marcus. "Sure," sagot ni Trisha. Tuluyan naman pumasok itong muli sa silid nito. Sumunod naman si Marcus. "Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano, Trisha. Wala lang iyon nakita mo kanina," sabi ni Marcus, natitig sa dalaga. "Bakit, Marcus? Ano ba sa tingin mo ang dapat kong isipin?" "Wala, dahil wala namang tayo. Okay lang talaga, hindi naman ako magagalit kung makikipagrelasyon ka na sa ibang babae." "Yes, magagawa ko iyan," sagot ni Marcus. Pinilit mangiti ni Trisha, ramdam niya ang pamilyar na pakiramdam na namumuo sa kaloob-looban niya. Gusto niyang magtatawa ng mapakla, dahil siya pa rin pala ang babaeng nasasaktan ni Marcus. "But you know, I'm still love you." "Paano ko gagawin iyon, kung ikaw pa rin ang babaeng gusto kong mahalin, Trisha?" Madamdamin hayag ni Marcus. Mabilis na nabaling ang mukha ni Trisha sa lalaki, kitang-kita niya ang sensirong nakapagitan sa mata nito. Gusto niyang paniwalaan iyon, at the same time ay kinakain siya ng takot. "Banibiro mo ba ako?" nasabi ni Trisha. "No, I'm sure of this. All these years, ikaw pa rin ang mahal ko, Trisha. Kung gusto mong ligawan kita ng paulit-ulit, gagawin ko maging asawa lang kita ulit." Ipinatong pa ni Marcus ang palad, sa nakaibabaw na kamay ng babae sa kandungan nito. "Pero alam mong tatutol ang pamilya ko, Marcus," sagot ni Trisha. "Huwag mo silang alalahanin, hindi lang naman ikaw ang liligawan ko." Saka may tutulong sa akin, may matamis na ngiti sa lobby ni Marcus. Kumunat naman ang noo ni Trisha. "Sino naman iyan? Huwag mong sabihing ang anak natin." Ito lang naman ang pwede ni Trisha na maisip, na tutulong sa tatay nito. Dahil lantaran nitong sinasabi dati, na gusto nitong magkabalikan sila. Ang galing mong manghula ha." Pinisil pa ni Marcus ang ilong ng dalaga. "Hay nako, si Marky lang naman ang atat na magkabalikan tayo, ano ka ba?" Iiling-iling na sabi ni Trisha, ngunit nakangiti naman. "Right, you know idea niya rin naman ito," pag-amin ni Marcus. "Sinasabi ko na nga ba, ang dami niyong pag-imik, pwede naman na lumabas, bakit kailangan pa nating lumayo ng city?" Natatawang saad ni Trisha. Inilapit naman ni Marcus ang bibig sa tenga ni Trisha. Para masolo raw kita, saad ng lalaki, nagtatawa si Trisha, na tinapik pa ang braso ni Marcus. Panay naman halakhak nito. Bakit isinama mo si Maxine dito, at ang daughter niya?" Tanong ni Trisha, na umiwas pa ng tingin. "Nang ulit kasi, hindi naman ako makapagsinungaling." "Bakit nagseselos ka ba?" "Hindi bakit ako magseselos, kung best friend lang naman ang turingan nyo," sabi ni Trisha. For the first time, ay iyon na ang pinakamatinong usapan, sa pagitan nilang dalawa. Sabay na silang lumabas sa silid. Natigilan sila parehas, nang madatnan nila mula sa may sala ng bahay bakasyunan si Maxine. Kausap lang naman nito ang isang lalaki. "Harris, bakit ka narito?" Yuzal ni Trisha, sa nagugulat na tinig. Tumayo naman mula sa pagkakaupo sa sofa, ang lalaking tinawag niyang Harris. Bumukas ang kasiyahan sa gwapong mukha nito, pagkakita sa kanya. "Trish, gosh, nagpunta ako sa resort mo pero ang sabi sa akin ng mga staff mo out of town ka. Mabuti na lang, at napakiusapan ko si Marky, na sabihin sa akin kung nasaan ka. That's why I'm here, to accompany your vacation here," paliwanag ni Harris, na walang pasakalyang yumakap kay Trisha. Bigla naman iniwas ni Marcus ang pansin. Paimpol naman na kumalas mula sa pagkakayakap ni Harris si Trisha, at binalingan ang nasa tabi niyang si Marcus. Kahit hindi ito magsalita, sa mga sandaling iyon, at nahihinuhan niyang may tumatakbo na sa isip nito. Siya nga pala, Marcus, si Harris Gomez. College friend ko siya, na naging business partnership ng family namin sa States, and Harris, this is Marcus, the father of my son. Pagpapakilala ni Trisha sa dalawang lalaki.
Kita ni Trisha, na iminuwestro ni Harris ang kamay, sa harapan ni Marcus na nakatitig lang dito. Inaakala niyang hindi kukuhanin ni Marcus, ang kamay na nakalahad, ngunit tuluyan nakipagkamay din ito, matapos ang ilang segundo. Nice to meet you, sabi ni Harris, na pinapasadaan lang ng tingin ito. Matipid lang ngumiti si Marcus, hanggang sa balingan nito si Maxine, na palapit na rin. Tara, ihahatid na kita Max sa silid nyo. Baka hinahanap ka na ni Levi, sabi ni Marcus. Hindi maintindihan ni Trisha, pakiramdam niya, ay may hindi magandang iniisip sa kanila si Marcus. Marcus, tawag pa niya sa pangalan nito. Kita niyang sinulyapan siya nito at nginitian. No worries Trisha, iwanan na namin kayo ng bisita mo, para makapag-usap kayo ng maayos. Tumango naman si Trisha, at tuluyan na wala ang mga agam-agam sa dibdib niya. Matapos nang makaalis ng dalawa, ay tuluyan na upo si Trisha sa kaibayong sofa. Kumusta na Trish? I can't believe in my two eyes, na narito ka, at kasama mo pa ang ex-husband mo. Rito, bakit pakialam mo ba? Gustong sabihin iyon ni Trisha, ngunit taliwas na lang ang sinabi niya. Wala naman masama roon, may pinagsamahan namin kami. Wow, nasasabi mo pa iyan gayong ang dami niyang atraso sa'yo dati. Ilang taon ba naman, na hindi niya binigyan ng time si Marky? Hey, stop saying that, Trisha plead. Totoo naman, alam mo kung hindi lang kita inaalala, ay sinapak ko na iyan. I don't like the idea na umaaligid siya sa'yo, inis na wika ni Harris. Sa sobrang inis na rin ni Trisha, ay hindi na niya napigilan ang sarili. Pwede ba, kung wala kang magandang sasabihin kay Marcus, ay manahimik ka na lang, at umalis, at base sa mga nalaman mo, ay hindi naman totoo na iniwasan niya, ang obligasyon niya sa anak namin. Dahil ang totoo, ako mismo ang may gusto nyon. Amin niya. Okay, but iniisip lang kita Trish, matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, na maging libre ka na. Pero malalaman ko kay Peter, na bumalik ka rito sa Pilipinas, nang malaman mong anal na ang kasal nyo, may lungkot sa tinig ni Harris. Hindi naman nakaimik si Trisha, dahil totoo naman ang sinasabi ng kaharap. Totoo din, na all these years, ay iniiwasan niya si Marcus, sa tuwing nagpupunta ito sa kanila sa States. Parang gumawa siya ng pader, sa pagitan nila ng dating asawa niya. Pinaniwala niya ang lahat, na nakakaya na niyang mag-move sa buhay. Pati ang sarili niya niloloko niya, dahil inaakala ni Trisha, iyon ang magiging solusyon, para matakasan niya ang realidad. Ngunit nagkamali siya, dahil nang tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila this year, ay parang pinagsakloban ang mundo niya. Trish, isipin mo naman ang Cyril mo kahit paano. Si Marky, he's in the right age now, look, maiintindihan na rin naman niya, kung uunahin mo ang sarili mong kaligayahan, sabi pa ni Harris. Hindi naman si Trisha nakapagsalita, paano ba siya magsasabi sa kaharap? Sige na, mukhang inaantok ka na, sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. Take a rest, ipasyal mo naman ako bukas. Sabi nito. Sige good night, iyon lang ang sinabi ni Trisha. Tuluyan naman lumapit ang matandang babae, na nagbabantay sa isla, sinamahan na nito si Harris, na binitbit na ang bag na sinundan na ito. Tapos na kayong mag-usap, maya-maya ay biglang sumulpot si Marcus. Kanina ka pa riyan? Tanong ni Trisha. Hindi naman, pero may mga narinig lang ako sa usapan nyo. Ang alin? Sabihin na lang natin na interesado siya sa'yo Trisha, diretsang saad ni Marcus. Interesado, sa akin. Pero mali ka nang iniisip kasi, mabilis na pinutol ni Marcus ang sasabihin pa ni Trisha. Pero alam ko naman, na sa akin ka lang interesado, patuloy ni Marcus. Napatitig naman si Trisha rito na agad pinamulahan ng pisngi. Don't worry, I feel the same as yours. Hindi na pinagsalita ni Marcus ang dalaga, dahil tuluyan na niyang kinabig palapit ito at idinampi ang bibig sa nakaawang na lobby ni Trisha na agad tumugon sa halikan nila. Ang pagkamis nila sa 5 taon sa isa't isa, ay tuluyan na tudukan sa gabing iyon. Sa mga oras na iyon, ay nakahiga na sa kama si Trisha, ngunit hindi na siya nag-iisa, dahil kasama niyang nakahiga si Marcus. Are you sure about this Trisha? I mean hindi naman kita pipilitin, na may mangyari sa atin ngayong gabi.
Dahil ginagalang ko, kung hindi ka pa handa, bulong ni Marcus. Umiling naman si Trisha, at marahan inihaplos-haplos ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. No Marcus, matagal ko rin naman inaasam ito, medyo nahihiya pa si Trisha, nang masabi iyon. Ngunit nagsasabi lang siya ng totoo. Dahil kahit ilang taon, naman na silang hiwalay bilang mag-asawa ni Marcus, ay wala na siyang ibang nagustuhan na lalaki. Siguro kung mawawala man siya ng maaga, ay gusto niyang si Marcus lang, ang lalaking huling aangkin sa katawan niya. Ganoon niya ito kamahal. Just make sure Marcus, na masisiyahan mo ako ng ayong gabi, may ningning sa mata na hiling niya sa lalaki. Trisha, I love you so much, and I miss you, anas ni Marcus. Kay tagal niya rin inasam, na marinig iyon mula sa lobby, ng babaeng mahal na mahal niya. Hindi na niya rin pinaghintay si Trisha, dahil mabilis na niyang pinaikot ang dalawang kamay, sa palibot ng baywang ni Trisha. Ito man ay kumapit na rin sa batok ng lalaki, at sinalubong ang nag-aalab na halik mula kay Marcus. Ang mga palad ng bawat isa, ay tuluyan naglakbay sa bawat himaymay ng kanilang katawan. Dama-dama, at nagbibigay ningas, sa umuusbong na pakiramdam sa pinakaibotore nila. At tuluyang inangkin ni Marcus si Trisha. Nanatiling nakahiga si Marcus, habang si Trisha, ay nakasandig sa katawan niya. Katatapos lang nila sa isang mainit na pagniniig. Nag-enjoy ka ba honey? Tanong ni Marcus, na masuyo pang hinalikan ang noo ni Trisha. Oo naman, wala pa rin pagbabago, matamis ang pagkakasambit ni Trisha, kaya napangiti ng maluwang si Marcus. Don't worry, lagi na natin gagawin ito, dagdag ni Marcus. Sira, pwede ba iyon? Matatanda na tayo para sa ganito, natatawang saway ni Trisha sa binata. Grabe ka naman sa matanda, hindi pa naman tayo lagpas 50, kaya ko pang makalima, kung papayag ka, natatawang ani ni Marcus. Sira, hindi ganoon iyon. Hinampas pa ni Trisha ang tiyan ni Marcus, napatawa-tawa lang. Habang si Trisha, ay umusog palayo sa lalaki. Naiinis siya rito, dahil inaakala niyang nagbago na ito. Pero may mga bagay talaga, na nanatiling meron pala. Halika nga rito, tawag ni Marcus, ngunit nanatili sa pwesto nito si Trisha. Isang tili ang namutawi sa lobby ng dalaga, nang bigla siyang hilahin sa paa ni Marcus at nang mapalapit siya, ay mahigpit na siya nitong niyakap sa baywang. Ano ba, nakikiliti ako? Marcus, stop it, mabuhay niyang anas, ngunit patuloy lamang sa paghalik ang lalaki sa leeg niya. Ewan ba ni Trisha, ngunit unti-unti na naman siyang nadadarang. Pagdating sa lalaki ay napaka-eksperto nito, sa pagpapainit sa kanya. Can we do it again, hon? I can't get enough of you, anas ni Marcus. Marcus, pero kailangan nating makapag-usap, please listen, pagpapatigil niya rito. Ano bang pag-uusapan natin? Can we talk that in another time? Sabi ni Marcus, na patuloy sa ginagawa. Pero Marcus, importante ito. Tuluyan nang hinawakan sa magkabilang pisngi ni Trisha si Marcus. Kaya tuluyang walang magawa ang lalaki, at makinig na rin dito. Ano ba iyon? Tanong ni Marcus, matapos nilang makapagbihis. Sa tingin mo ba, tatanggapin ba ulit ng pamilya ko, na nagkabalikan tayo? Umpisa ni Trisha. Hindi nakapagsalita si Marcus, pinag-iisipan na muna niya, ang tamang sabihin dito. Oo naman, matatanda na tayo Trisha. Kung gusto mo haharapin ko sila pagkatapos ng bakasyon natin dito, wika ni Marcus. Pero ano, natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat, para hindi na sila ulit ma-disappoint. Natuto na ako sa mga naging pagkakamali ko dati Trisha. Kung gusto mong magpakasal sa akin, para mapatunayan lang na seryoso ako, gagawin ko, sabi pa ni Marcus. Gagawin mo iyon, sabi naman ni Trisha. Yes, para sa'yo, para sa anak natin, at para mabuo ulit tayo, nangangako ang tinig ni Marcus. Thank you for that, sabay yamakap pa si Trisha. Tinugon na rin iyon ni Marcus ito na ang matagal niyang hinihiling na mangyari sa pamilya nila. Sana tuloy-tuloy na iyon, at natitiyak si Marcus, na kapag nasabi na niya kay Marky, na okay na sila ng mommy nito, ay ito ang kauna-unahan na matutuwa. Nanatili lang na nakatayo, mula sa labas ng pinto ni Trisha si Maxine.
All this time, ay hindi pa pala nakakalimot si Marcus sa dating asawa nito. Gusto niyang maging masaya na lang sa best friend niya, ngunit may isang bahagi ng pagkatao niya na galit sa mga magagandang nangyayari sa dalawa. Sa isang taon na nakalipas, magmula nang umuwi siya, at nakipaghiwalay sa abusive niyang asawa, kahit paano, ay nagkaroon ng peace of mind, at kasiyahan ang buhay niya, ever since na nagkita sila ni Marcus. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga araw, na lagi silang magkasama, at nagdadamayan sa mga problema nila, sa bawat na pagdadaanan nila sa buhay pag-aasawa nila. Ngayon, tuluyan matutudukan iyon, nang dahil sa pagbabalik ni Trisha. "Hi miss, hindi ka pa natutulog? Can I talk to you?" sabi naman ni Harris. Tumango naman si Maxine, at tuluyan sumunod sa lalaki. Nakita niyang naupo ito sa minibar na naroon at binuksan ang isang bote na may laman na alak. "You want to drink?" alok ni Harris. Ngunit umiling siya. "Ano ka ng lalaking iyon? I mean, ni Marcus. Umpisa nito, best friend lang niya ako," sagot ni Maxine. Pansin niyang pinakatitigan pa siya nito mula ulo hanggang paa. "Maganda ka para maging best friend niya," diretasang saad ng binata. "Gosh, what do you mean? Hindi ako best friend material," iritang sabi ni Maxine. Natawa naman ng kaunti si Harris, tila naaliw ito sa pagkainis niya. "Look, I didn't mean to offend you. All I want to say, maganda ka para maging best friend lang. Tell me straight to my face, are you sure na naging best friend lang ang naging tingin niya sa'yo?" Dahil sa narinig ni Maxine, sa bibig ng lalaki ay saglit siyang napaisip. "Sa totoo lang, ay umaasa talaga akong mas higit pa sa best friend, ang ibibigay na treatment sa akin ni Marcus. Pero wala talaga eh. Ngayong bumalik na si Trisha, ay out of the picture na ako," sabi ni Maxine. "That sucks. Ganoon mo na lang ba bibitawan ang lalaking iyon? You are considering to fight the title you deserve. Hindi ba't mas magandang sabihin na ikaw na lang ang maging girlfriend o wife perhaps? Tapos ikaw naman ang magiging husband ni Trisha ganoon?" Nakataas ang kilay ni Maxine na naiiling. 100% yes. Tama ka, ang sarap pala talagang marinig sa ibang tao iyan. I have a plan, kung papayag kang makipagtulungan sa akin, Harris chuckled. Paano kung ayaw kong tanggapin? Walang tingiti sa lobby ni Maxine. Natigilan naman si Harris, at muling sinalinan ng alak ang basong hawak-hawak. "Alam kong papayag ka," mayabang nitong sabi sa kanya. "Akala mo lang iyon, pero never." Tuluyan na siyang napatayo, at tinalikuran ang lalaki. Masyado itong confident, na pagbibigyan niya ang sariling scheme. Pues nagkakamali ito, kaya bago pa niya ito pagmumurahin, ay nilayasan na niya ito. Naglalakad na siya papunta sa silid nila ng anak niya, nang madaanan pa niya ang silid ni Trisha. Alam niyang nasa loob pa si Marcus, dahil narinig pa niya ang halakhak nito sa loob. Kaya napatigil siya sa paglalakad. Matiim niyang pinakatitigan ang pintong nakasarado. Naniningkit ang mata niya. "Hindi ito pwede, bakit nasasaktan ako?" maluha-luha ng saad ni Maxine. Hindi na niya napigilan ang sarili, at nagtatakbo na siya papunta sa silid nilang mag-ina. Agad niyang binuksan iyon, at mabilis din isinarado. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya, kaya napasandig siya sa likuran ng pinto. Unti-unti siyang dumausdas pababa, habang hilom na ng luha ang magkabilang pisngi niya. Tinakpan na niya ang mukha gamit ang dalawang palad niya, upang hindi kumawala ang hikbi sa kanya. Hindi niya alam kung ilang minuto na siya sa ganoong ayos. "Okay ka lang po ba, mommy?" tanong ng anak niya, na nagising na pala niya. "Baby, wala, masakit lang ngipin ko," dahilan ni Maxine, para hindi na mag-usisa ang anak. "Ganoon po ba? Halika na po, at matulog na po tayo. Bago po iyon, take ka muna ng gamot po, para hindi ka umiyak, okay po?" Malambing na payo ng bata. Tumanggo-tango na lang din si Maxine. Humiga na siya, at tuluyan tumabi sa anak. Agad naman niya makap ang bata sa kanya. Matagal nang tulog ang anak niya, ngunit nanatiling mulat pa rin sa mga sandaling iyon si Maxine. Patuloy na tumatakbo sa isipan niya ang sinabi ni Harris sa kanya. "Alam kong papayag ka." Tuluyan pumikit si Maxine, at isang desisyon ang ginawa niya, para sa sarili at sa anak niya rin. Pinagmamasdan lamang ni Harris,
at Maxine sa mga oras na iyon ang dalawa. Nag-e-enjoy naman sina Marcus at Trisha sa pagsasabuyan ng tubig sa bawat isa. Halos panay nakakainom ng tubig alat ang babae. Kaya lalong nenes ito, si Marcus ay panay tawa lang. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Maxine, sa lalaking mataman na kamasid lang din sa dalawa. Game ka na. Nakangisi nitong sabi. Oo nga, kaya sige na. Atat niyang sabi sa lalaki. Sige, heto ang gagawin natin. Saka ito may ibinulong sa may tenga niya. Halos manggunot ang noo ni Maxine, pagkarinig sa nabuong plano nito. Bakit naman iyon? Lumang style na. Wala ka bang ibang mas magandang plano? Pinagsalikop naman ni Harris, ang kamay sa dibdib, nasa baba nito ang dalawang daliri, na hinihimas ang balbas. Sasabihin ko ba iyan? Kung meron, sagot nito. Hay nako. Bakit kasi pati ang anak ko, gagamitin mo sa masama mong balak? Inis na pagdadabog ni Maxine. Hoy! Hindi ba't pumayag kang makipagtulungan sa akin, bakit nagrereklamo ka? Huwag kang mag-aalala, dahil mas malaki ang chance na mangyayari nga ito, ngiting-ngiti ito na parang natutuwa pa. Okay, sabi lang ni Maxine, at naglakad na palapit sa anak, na abala sa paglalaro ng buhangin malapit sa kanila. Baby, may ipapagawa si mommy, magtago ka muna, at huwag kang lalabas, hanggat hindi ko sinasabi okay, instruct ni Maxine. Yes mommy. Agad naman tumalima ito, at nagtago sa may mga halaman. Nakita niyang nag-okay sign si Harris, kaya dumiretso na siyang naglakad papunta kay Marcus. Marcus, tawag ni Maxine, na nilangkapan pa niya ng pag-aalala ang tinig, para maagaw-agad ang pansin ng lalaki. Agad din naman itong napalapit sa kanya, kasunod nito si Trisha. Anong problema? Takang tanong ni Marcus rito, kasi, ang anak ko nawawala, sa wakas ay nasabi ni Maxine. Para siyang hihimatayin sa pagsisinungaling niya. For the first time, ay ginawa niya iyon, pakiramdam niya ay trinatraidor niya si Marcus. Seryoso ka ba? Baka nasa mansyon lang, wika ni Marcus na kabadong-kabado. Wala talaga naghanap na ako, pero hindi ko siya mahanap. Please, help me, pagmamakaawa ni Maxine. Nakita niyang nagtinginan si Marcus at Trisha. Habang siya ay naghihintay, halo-halo ang nararamdaman niya sa isip niya, ay sana pumayag ito, para si Harris na ang siyang tumapos, sa sinimulan niyang kasinungalingan. Sige na Marcus, ayos lang ako rito, hintayin na lang namin kayong dalawa ni Harris, sabi ni Trisha, na tinapik pa ang balikat ng lalaki. Wait for me, and take care of her, pakiusap naman ni Marcus sa lalaki. Nang umalis nga ang dalawa, ay naiwan naman sila roon na dalawa. Yabang din ng ex mo Trish, bakit anong akala niya sa akin, papabayaan kita rito, inis na bulong ni Harris. Tumigil ka nga, ganoon lang iyon. Saka iniisip niya lang ang makakabuti sa akin, pagtatanggol naman ni Trisha, kay Marcus. Iniisip niya ang makakabuti sa'yo. The heck, bakit mas pinili niyang samahan, ang babaeng iyon kaysa sa'yo rito? Hindi ka ba talaga nakakahalata Trisha? May lihim na relasyon sila. Hindi iyan totoo. Wika ni Trisha na unti-unting nakaramdam ng inis sa kasama. Are you sure of that? Paano kung sabihin kung umamin sa akin si Maxine, na Aaron talaga, nakakalokong banyag nito? Sabing hindi iyan totoo. May pruweba ka ba? Maniniwala lang ako, kapag nanggaling na kay Marcus, matatag ni Trisha na sabi. Ngunit unti-unti, ay nababahiran na ng pagdududa ang isipan niya. Bakit sa inaakala mo aamin siya sa iyo? Lokohin mo sarili mo, Trisha. Gagawin ka lang tanganang. Lalaking iyan, kung ako sa iyo, ay huwag mo na siyang babalikan. Patuloy ng lalaki. Tumahimik ka, ang mabuti pa ay iwan mo na muna ako. Taboy ni Trisha, na tuluyan naglakad palayo kay Harris. Pero gusto kong maligo, hindi mo ba ako sasamahan? Pahabol nito sa kanya. Mag-swimming kang mag-isa mo. At tuluyan binilisan ni Trisha ang paglalakad. Tumigil lang siya, nang nasa dulong bahagi na siya ng isla. Napatitig siya sa malawak na karagatan, mag-isa lang siya roon, napakatahimik. Kaya nabigyan siya ng panahon, na makapag-isip-isip. Paano kung tama si Harris? Paano kung niloloko ka lang ni Marcus, na hindi ka talaga niya mahal?
Paano kung si Maxine talaga ang nababagay sa kanya? Paulit-ulit na tanong ni Trisha sa sarili. Sa mga salitang iyon, ay para siyang sinasaktan. Pwes, malalaman ko iyon, kung ako mismo ang magtatanong sa kanya, sabi niya sa sarili. Kaya, tuluyan siyang bumalik sa pinanggalingan, nakita niyang wala na si Harris sa may tabing dagat. Aakyat na sana ng burol si Trisha, nang may marinig siyang sumisigaw mula sa dagat. Help me Ina! Help! Saklolo ni Harris, na lumulubog litaw ang ulo. Hindi na nag-isip si Trisha, agad siyang lumusong sa dagat, upang saklolohan si Harris, na hindi na niya makitang umaahon. Harris! My God! Harris! Nasaan ka? Takot na takot niyang sigaw. Ngunit walang sagot galing sa lalaki, kaya lalo siyang magpanik. Muli siyang sumisid, pero bigo pa rin siyang makita ito. No, ang tigas ng ulo mo Harris, alam mong hindi ka masyadong marunong maglangoy. Yuzal ni Trisha, na naluluha na sa nga sandaling iyon. Hanggang sa may makita siyang nakalutang, nang lapitan niya iyon, ay napag-alaman niyang si Harris iyon. Wake up Harris! Answer me, gumising ka, hey! Yugyog ni Trisha, pagkatapos niyang mahaylas sa buhangin ito. Sa laki nito, ay nahirapan siya. Pakiramdam niya ay wala na itong pulso. Kahit nanginginig, ay tuluyan niyang tiningnan, kung humihinga pa ito. Laking pasasalamat niya na. Buhay pa rin ito. Inilsgay na niya ang kamay niya sa may sikmura nito, at inumpisahan na niya, ang mouth-to-mouth resuscitation. Panay push lang siya, at ihip sa bibig nito, nang bigla na lang hindi niya maiangat ang ulo, nang tingnan niyang maiigi ang mukha, ng lalaking pinipilit niyang isalba ang buhay, ay may ngisi na sa lobby nito. Inipon na niya ang lahat ng lakas niya, para upang itulak ito, nang siya na ang kusang may layo rito. Napaigik pa si Trisha, nang maramdaman niya ang pinong kirot sa may puweten niya, kung saan iyon ang unang bumagsak. Nang itaas niya ang mukha, ay kita niya si Marcus, na masamang nakatitig sa kanya, at namumula sa galit. Katabi nito si Maxine, na hawak na nito ang bata. Ano iyon Trisha? What is the meaning of that? Sigaw ni Marcus na ikinapitlag niya. Huwag mo siyang sigawan pwede ba? Pag-awat naman ni Harris, na mabilis nang tumayo, at akmang lalapitin si Trisha. Alam mo isa ka pa. Gigil na sabi naman ni Marcus. Isang malakas na suntok sa panga, ang ipinadapo nito, sa lobby ni Harris, kaya tuluyan itong bumagsak sa buhanginan. Marcus, mali ka nang iniisip. Iniligtas ko lamang sa pagkakalunod si Harris, paliwanag naman ni Trisha. Sinabi pa rin niya iyon, kahit alam niyang hindi bibilhin ni Marcus ang sinabi niya. Don't fool me. Iniligtas. From what? The next thing you will gonna say, ay dahil nalunod siya, at sinagip mo siya. Hindi ako tanga Trisha. Kita mong ang tanda na ng lalaking iyan, imposible naman na hindi siya marunong lumangoy. Pero nagsasabi ako ng totoo, maniwala ka naman, nakikiusap ang tinig ni Trisha, mangiyak-ngiyak na rin siya. Pero umiling lang si Marcus, at nang akmang hahawakan sa braso ni Trisha ito, ay mabilis itong lumayo. At dito na po nagtatapos, ang ika-9 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pa G kabanata.